Dumami ang bilang ng mga kaso ng panggagahasa sa mga minor de edad base sa tala ng pulisya. Sa unang 2 buwan pa nga lang nitong taon, may higit 100 dalagita na ang naitalang hinalay. Nakatutok si Maki Pulido. Nakakakilabot na ang mga kasong panggagahasa pero mas nakakabahala kung ang biktima ay isang inosenteng bata. Ang nakakalungkot batay sa datos ng PNP Women and Children Protection Desk, di hamak na mas maraming ginagahasang menor de edad. Vulnerable nga ho yung mga bata. Madali nga pong maloko. Madali silang mapaniwala na ito sumama ka sa akin, kagaya niyan, pupunta tayo sa ganito, meron akong ganito, bibigyan kita. Sa Metro Manila noong 2011, 174 na kababaihang 18 taong gulang pataas ang ginahasa. 370 naman ay bata. Tumaas din ang bilang ng mga ginahasang kabataan kung ihahambing ang first quarter ng 2011 at 2012. Mula Enero hanggang Marso ng 2011, 73 menor de edad ang nirape. Enero at Pebrero pa lang ngayong taon, higit 100 bata na ang ginahasa. Reported cases pa lang ito. Tingin ni Senior Inspector Lea Barrios ng NCR Women and Children Protection Desk, baka dumoble pa ang bilang kung i-report lahat ng kaso. Natatakot sila na baka po anong gawin sa kanila ng perpetrator. Dahil unang-una po nung ginawan sa kanila yan yung pang-aabuso, tinakot din po sila na huwag magsumbong. Ang hawak na datos ng PNP NCRPO, di pa kabilang ang mga batang ginagahasa at pinapatay. Tulad ng 7 taong gulang na si Ernica Abandon, pinatay matapos gahasain noong March 9. Sa ibabaw ng kanyang kabaong, nakapatong ang DVD copy ng cartoons at spaghetti. Mga nilambing ng 7 taong gulang na bata sa kanyang mga magulang, isang araw bago siya halayin at patayin. Hindi ko na makikita siya. Hindi ko na siya maaayakap. Hindi ko na siya makakasama. Ang hirap ang tanggapin. Patay ang isa sa 2 arestadong suspect nang tangkain daw agawin ang baril ng nakabantay na pulis. Hindi sapat madalian yung nangyaring pagkamatay niya. Hindi po kagaya ng sa anak ko na pinahirapan muna nila. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.